Sa atin ay ang panawagan natin sa gobyerno at sa DOTR-TLT PARB, sana tulungan muna yung ating mga operator sapagkat alam naman natin na talagang humarap sa mahabang panahon na ito ay hindi nakakabiyay at hindi nakapaghanap buhay. Kaya sa ngayon ay patuloy pa lamang silang nagsasaayos ng kanilang mga sasakyan. Kaya sana ay magkaroon ng formal na pag-uusap o dialogue para at least may harap ng mga operator yung kasalukuyang kalagayan. Kaya sinasabi nga natin na bagamat naglaan ang gobyerno ng 26 billion, dapat bigyan nila ng tulong yung ating mga operator para mas mabilis nating mas mapayos yung ating mga pampublikong transportasyon. Kung mayroong pagkukunan ng kagyat na budget at kagyat na matutulungan ng ating gobyerno, yung ating mga operator, tingin natin kaya nila ng at least 3 buwan. Dahil siyempre ibababa ang mga kahanyan, ibababa yung makina, ayusin lahat, yun naman yung pinakaano niyan. Dahil tandaan po natin, halos 10 taon na talagang dumana sa pasakit yung ating mga operator. Kaya talagang bagamat gusto nilang ayusin yung kanilang mga sasakyan, ay nagatubili sila magsaayos sapagkat talagang nahihirapan na makakapag-renew ng kanilang mga prangkisa at ng kanilang mga rehistro. Kaya ngayon pa lamang na nagbubukas yung LTO, ang LT PARB para tayo ay makapag-renew. Kaya ibig sabihin yan, ngayon pa rin lamang maglalakas loob na magsaayos ng mga sasakyan ng ating mga operator. Kaya mungkahin natin ay bigyan nila ng panahon at talagang suportahan ng gobyerno yung ating mga operator. Ibawas nila doon sa 26 billion na kung saan ay ang binigyan lamang nila dito ay yung Toyota at saka yung Mitsubishi. Pero yung ating mga lokal na mga bodybuilder ay hindi man lang inambunan ng malaking budget na inilaan ng gobyerno sa usapin ng ating mga public transport. Kaya hinahamon natin si Pangulong Bongbong Marcos at ang DOTR na bago sila maglabas ng isang executive order na pinagbabawal nila na may renew ang mga ganyang mga klaseng sasakyan, unahin muna nila paano nila tutulungan yung ating mga operator na mag-rehab ng ating mga sasakyan. Batay sa datos mismo ng LT PARB, yung ating mga traditional of jeepney ay nasa 128,870 pa sa buong bansa. Kahit ibig sabihin niyan, ganyang kalaki yung may epektuhan ng ganitong kanilang biglaan na namang programa na wala namang nagaganap na konsultasyon sa hanay ng sektor ng transportasyon. Tayo po naman ay handang makipagtalanstasan sa gobyerno, sa DOTR, sa LT PARB para may pakita yung konkretong kalagayan ng sektor ng transportasyon sa kasalukuyan. At ito po yung isang mahusay niyan kasi ngayon darating na araw ng Martes ay magkakaroon po tayo ng sa tanggapan ng ating chairman, Chairman Vigor Mendoza, para pag-usapan pa yung ilang mga usapin sa ating public transport. Una, ang panawagan natin sa LT PARB, sa gobyerno, na dapat tayo magkaroon ng formal na pag-uusap kaugnay dito sa panibagong panukala na gustong ipatupad ng LT PARB ang pamahalaan at magkaroon sana ng mas mahabang panahon at suportahan mismo ng gobyerno yung ating mga operator para makapag-rehab ng ating mga sasakyan. Ang kailangan namin ay budget, ang kailangan namin ay puhunan dahil sa ginawa ng gobyerno sa loob ng 10 taon na pinaglalaruan ng kabuhayan ng ating mga operator. Kaya sa ngayon ay talagang dumaranas ang hirap yung ating mga operator. Kaya ang panawagan natin, yung 26 billion na inilaan ng gobyerno ay bahagi na ng mga operator para mabilis mag-rehab ng ating mga pampublikong transportasyon. At tayo ay nananawagan sa ating mga kapatid sa hanapbuhay, sa ating mga operator na sikapin po natin na ayusin natin ang ating mga sasakyan, yung mga upuan, ayusin po natin yung sandalan, yung mga ilaw, yung mga gulong, ay paggastusan na po natin para maging mas maayos po yung ating serbisyo sa taong bayan. Kahit nananawagan tayo sa mga ating mga operator na ayusin po natin ang ating mga sasakyan.